Nasa mansion sila ngayon ni Paul kasama ang kanyang mga kapatid. Weekend kasi at ganito ang bonding ng mga Sandoval, lalo na ngayong ang apat niyang kuya ay may kani-kanyang pamilya na. Sila na lang ng bunsong si Lucas ang walang asawa. Kung meron man, sana sinabi ko na, sabi niya sa kapatid. Wala rin ako, bro. Wala akong kasintahan, sagot ni Lucas, na nagdulot ng pag-iling kay Paul. Sa kanilang magkakapatid, isa sa mga kasambahay ang umalis dahil nabuntis ng boyfriend nito, kaya't wala na siyang magawa kundi tanggapin ang sitwasyon. Ngayon, nagpapakahirap siyang maghanap ng makakasama sa mansion. Si Mrs. wala ring mare-recommend, sabi ni Tyler sa kapatid. Hirap kapag walang kasambahay, no? Saad ni Ethan, na tumango si Paul. Sobrang hirap, kuya. Mahirap din na walang kasama sa bahay, dagdag pa ni Paul. Habang nag-uusap sila, hindi maiwasan ni Paul na mag-isip kung saan siya makakahanap ng kasambahay na makakatulong sa kanya. Sa kabilang dako, si Lisa ay nakatayo sa harap ng kanyang boss. I'm sorry, Lisa. Nalulugi na kasi ang restaurant, kaya magtatanggal kami ng ilan at isa ka doon. Pwede ka nang hindi bumalik, sabi ng kanyang amo. Nang marinig ito, tila gumuho ang mundo ni Lisa. Pakiramdam niya ay pinagsakluban siya ng langit at lupa. Subalit, pinilit niyang maging matatag. Ngumiti siya sa kanyang amo at nagsalita, sige po, ma'am. Salamat po, bago tinalikuran ng ginang. Mabigat ang bawat hakbang niya pauwi, pakiramdam niya ay matutumba siya anumang oras. Iniisip niya kung ano ang sasabihin sa kanyang tiyahin. Sigurado siyang hindi ito masisiyahan. Wala na siyang trabaho, paano na siya ngayon? Pagdating sa kanilang simpleng bahay, nakita niya ang kanyang tiyahin na nagsusugal. Mare, andyan na ang maganda mong pamangkin, sabi ng isang babae sa tiyahin ni Lisa. Bamaling ang tiyahin ni Lisa sa kanya at ngumiti. Anak, halika, kumain ka na muna. Maglalaro muna ako, masayang sabi ni Cynthia. Tita, wala na po akong trabaho, sabi ni Lisa, na nagdulot ng pagkaabala kay Cynthia. Pinaalis muna niya ang mga kasama at lumapit kay Lisa. Anong sabi mo? Tanong ng babae. Wala na po akong trabaho, ulit ni Lisa, na puno ng lungkot. Di wala ka na ring matitirhan, sigaw ng kanyang tiyahin habang pinalabas si Lisa sa bahay. Hinagis pa nito ang mga gamit ng dalaga sa labas. Sa kabila ng lahat, hindi nakapalag si Lisa sa ginawa ng kanyang tiyahin, kaya't wala siyang nagawa kundi ang umalis na dala ang kanyang bag at naglakad palayo sa bahay. Wala na siyang mga magulang, kaya umaasa siya na mamahalin siya ng kanyang tiyahin. Ngunit sa kasamaang palad, tila wala itong pakialam sa kanya. Nakikitira lang siya sa bahay nito. Bamantong hininga si Lisa habang naglalakad, nagugutom na siya at sabik ng kumain. Maya-maya, bumuhos ang malakas na ulan. Napatingala siya sa langit, pinipigilan ang mga luha na nagbabadya ng bumagsak. Habang naglalakad siya, pagod na siya at hindi niya namamalayan ang sasakyang papalapit. Nawalan siya ng malay, hindi dahil sa paparating na kotse kundi dahil sa labis na gutom at pagkapagod. Nang makita ni Paul ang babaeng nawalan ng malay, napamura siya. Sa sobrang pag-iisip kung saan kukuha ng kasambahay, hindi niya napansin ang naglalakad na babae, lalo na sa ilalim ng malakas na ulan. Agad siyang bumaba sa kanyang kotse at sinuri ang kalagayan ng babae. Napansin niyang wala itong sugat, kaya't mabilis niyang binuhat ito at inilagay sa kanyang sasakyan. Malapit na rin naman ang kanyang bahay, kaya doon na lamang niya dinala si Lisa. Pagdating sa kanyang bahay, inihanda ni Paul ang kwarto para sa babae. Namumutla pa ito, at nag-alala siya para sa kanya, lalo na't hindi niya ito kilala. Akala niya ay nabangga niya ito, ngunit wala naman itong sugat. Sa tingin niya, nawalan ng malay si Lisa dahil sa pagod at sa ulan na hindi niya nakayanan. Naghintay si Paul na magising si Lisa. Nagluto na rin siya ng kaunti, sakaling magising ito at maghanap ng makakain. Nang magising si Lisa, natagpuan niyang nakahiga siya sa isang malambot na kama at komportable siya. Akala niya ay nananaginip lamang siya, ngunit nang mapagtanto niyang totoo ito, agad siyang nagmulat. Bumungad sa kanya ang isang gwapong lalaki na akmang lalapit na sa kanya. Dahil sa gulat, sinipa ni Lisa si Paul, na agad namang nahulog sa kama. Aray, sigaw ni Paul. Si Lisa naman ay mabilis na umatras at kinuha ang kumot upang matakpan ang kanyang katawan. Sino ka? Galit na sigaw ni Lisa. Napuno ang isip niya ng mga tanong at takot. May balak ka bang gawin sa akin? Wala akong pera, pakawalan mo na ako, please. Wala akong maibibigay sa'yo. Teka, baka may ginawa ka na sa akin. Anong ginawa mo sa akin, ha?
Saan mo ako nakita? Bakit mo ako dinala dito? Bakit? Sino ka? Sagutin mo ako, sigaw pa ni Lisa. Napapikit na lamang si Paul sa mga sigaw ni Lisa. Hindi niya inakala na ganito kalakas ang boses nito, parang wala nang balak na tumigil sa kakasalita. Can you please calm down? Tanong ni Paul sa dalaga. Kalmado ang kanyang tingin kay Lisa. Anong calm down? Paano ako kakalma? Hindi nga kita kilala, tapos nagising na lang ako dito sa kwartong ito. Sino ka ba talaga? Sagot ni Lisa kay Paul, puno ng pagdududa. Wala akong ginawang masama sa'yo. Tinulungan lang kita kanina kasi nawalan ka ng malay, at sobrang putla ka kaya dinala kita dito, paliwanag ni Paul, na unti-unting nakakakuha ng tiwala ni Lisa. Nagsasabi ka ba ng totoo? Tanong niya, nag-aalinlangan. Oo naman. Mukha bang masama ang intensyon ko? Sagot ni Paul na may ngiti. Hindi nakapagsalita si Lisa sa kanyang tanong. Nang muling tumingin siya kay Paul, napansin niyang gwapo ito, maputi, may kulay brown na mata, matangos ang ilong, makapal ang kilay, at mahahabang pilikmata. Literal na perpekto ang kanyang mukha. Naghanda rin pala ako ng makakain. Alam kong gutom ka na, sabi ni Paul, na tila nag-aalala para kay Lisa. Tahimik na tinanggap ni Lisa ang lahat, pinoproseso ang mga nangyari. Thank you, ang sagot niya, na nagpasaya kay Paul. Pwede kang matulog na muna dito. Malakas pa ang ulan, hindi ka makakauwi sa lagay na yan, dagdag pa ni Paul habang nakatingin kay Lisa. Kumain si Lisa, namangha sa ganda ng kwarto ni Paul. Maganda ang paligid, at kahit hindi pa niya nakikita ang buong bahay, alam niyang maayos ito. Nagpasalamat siya na isang mabait na lalaki ang nakakita sa kanya, mabuti na lang at si Paul ang naroon. Tapos ka na, may pagkain pa dito, tanong ni Paul. Napabilang si Lisa sa kanya. Okay na ako. Salamat sa pagkain, sagot ni Lisa. Hi, I'm Paul, pakilala ng binata. Lisa, sagot ni Lisa, napatango. Sa gabing iyon, hindi tumigil ang ulan, kaya sa mansion ni Paul natulog si Lisa. Kinabukasan, maaga siyang nagising at pumunta sa kusina upang magluto ng almusal. Nahihiya siya dahil tinulungan siya ng isang mayamang lalaki, kaya't nais niyang masaklian ito kahit sa simpleng paraan. Nang makaamoy si Paul ng masarap na pagkain, nagising siya. Kumunat ang kanyang noo at lumabas ng kwarto. Sinundan niya ang amoy at nagulat nang makita si Lisa sa kusina. Lisa, what are you doing? Tanong ni Paul. Bumaling si Lisa kay Paul, at sa kanyang mga mata, tila natapos na ang lahat ng kanyang ginagawa. Handang-handa na ang mga plato para sa kanilang pagkain. Si Paul, nakatitig sa kanya, ay puno ng paghanga at pagkagiliw. Ay, tapos na pala ang mga ginagawa ko at nahanda na ang mga plato para makakain tayo, sabi ni Paul, ang boses niyang puno ng saya. Okay lang, sanay na ako. Ayoko ring ikaw ang magluto, no? Ang dami mo nang naitulong sa akin kagabi, tugon ni Sirena, may ngiti sa kanyang mga labi. Wala yun, talagang gusto ko lang tumulong, sagot ni Paul nang may sinseridad sa kanyang tinig. Naupo na sila, nagpasalamat sa isa't isa, at sinimulan ang kanilang almusal. Habang kumakain, nag-uusap sila, at sinabi ni Lisa na pagkatapos nilang kumain, aalis na siya. Nagulat si Paul sa balita, parang ayaw niyang mawala si Sirena. Napagtanto ni Lisa na wala siyang matutuluyan, dahil pinalayas na siya ng kanyang sahing. Wala na siyang mauuwian. Bumaling siya kay Paul, nag-aalangan. Ayaw niyang makaabala sa lalaki, kaya hindi niya sinabi ang kanyang kalagayan. Inayos na ni Sirena ang kanyang mga gamit at nagpaalam na maayos kay Paul, akmang aalis na siya nang biglang may sumulpot na 5 lalaki. Napatingin si Sirena sa mga gwapo sa kanyang harapan, at napakunot ang kanyang noo dahil pamilyar ang mga mukha ng mga ito. Nagkatinginan ng 5 Sandoval nang makita ang isang magandang babae sa mansyon ng kanilang kapatid. Girlfriend ka ba ng kapatid namin? Tanong ni Derek kay Sirena, na nagdulot ng pagkagulat sa kanya. Napagtanto niya na mga kapatid ito ni Paul. Anong ginagawa niyo dito? Nagtatakang tanong ni Paul nang makita ang kanyang mga kapatid. Agad na tinalunan ni Keshawn ang kapatid na si Oro, at sunod-sunod ang mga tanong tungkol kay Sirena. Ikaw may tinatago ka na pala dito, asar ni Thorn kay Paul. Napailing si Paul, hindi makapaniwala na akala ng mga kuya niya ay si Sirena ang kanyang girlfriend. Magtatanan kayo, tanong ni Keshawn, na may halong biro. What are you crazy? Saad ni Paul sa kanyang kuya. Hindi kami magtatanan, wala kami, dagdag pa niya. Bakit siya nandito kung ganun? Tanong ni Ethan. Napabuntong hininga si Paul sa mga kapatid at pinaliwanag ang nangyari kanina. Napabilang sila kay Lisa, na nakikinig lang.
May matutuluyan ka ba? Tanong ni Thorn kay Sirena. Dahan-dahan namang tumango si Sirena. Kahit wala naman talaga, kailangan niyang sabihin na meron dahil ayaw niyang makaabala sa kanila. Kailangan ko ring maging kalmado, sabi ni Sirena, na nagpakita ng determinasyon. Hinatid nila si Sirena sa labas. Sinabi pa nila na ihahatid nila ang dalaga, pero hindi na pumayag si Sirena, nahihiya na rin sa mga tulong na ibinigay sa kanya ni Paul. Sa huli, nagpaalam si Sirena sa magkakapatid at naglakad palayo sa malaking mansion, dala ang mga alaala ng kanilang mga ngiti at tawanan. Saan na ba ako pupunta ngayon? Wala naman akong mapupuntahan, bulong ni Sirena sa kanyang sarili, puno ng lungkot. Si Oro, sa kabilang dako, ay hindi mawala sa isip ang dalagang natulungan niya kanina, lalo na ang mga asar ng kanyang mga kapatid tungkol kay Sirena. Pumasok na rin si Paul sa trabaho, ngunit kahit anong gawin niya, hindi maalis sa kanyang isipan si Sirena. Napailing siya at nagpasya na lang na mag-focus sa kanyang mga gawain, ngunit sa mga sumunod na araw, patuloy pa rin ang kanyang pag-iisip sa dalaga. Hindi alam ni Paul kung okay na ba si Sirena at kung nakauwi na ba siya ng maayos. Kaya habang pauwi siya, palagi pa rin niyang naiisip si Sirena. Napakunot ang noo ni Oro nang makita ang isang pamilyar na babaeng naglatag ng curtain sa tabi ng daan. Kumunat din ang noo ni Paul nang mapagtanto na si Sirena iyon. Agad siyang bumaba ng kanyang sasakyan at nilapitan ang dalaga. Nagulat si Sirena nang may biglang lumapit sa kanya. Nang tingalin niya, nakita niya si Paul na nakatingin sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Sirena, at agad na kinuha ni Paul ang mga gamit niya. Kahit na hindi pa niya alam kung bakit naroon si Sirena, ayaw niyang umuwi ito dahil baka kung ano na namang sabihin sa kanya ng kanyang tiyahin. Sigurado siyang hindi siya masisiyahan sa kanyang tiyahin kapag nakita siya nito. Walang nagawa si Sirena kundi sumunod kay Paul papunta sa kanyang kotse. Sa loob ng sasakyan, tahimik silang dalawa. Nahihiya si Sirena, kaya't hindi siya nagsalita. Si Oro naman ay gustong magtanong, ngunit nagpasya na lang na gawin ito sa kanilang bahay. Pagdating nila sa mansion ni Paul, naupo sila sa sofa. Hindi ka umuwi? Tanong ni Paul kay Sirena. Napabilang si Sirena sa kanya, halatang pagod. Hindi, pinalayas ako sa amin kasi wala na akong trabaho, sabi ni Sirena, na nagdulot ng pagkabigla kay Oro. Bago pa man makapagtanong si Paul, nagsalita ulit si Sirena. Pinalayas ako ng sahin ko. Ako na lang kasi mag-isa, wala na ang mga magulang ko. Kaya naman sa kanya na ako nakatira. Nang malaman niyang wala na akong trabaho, pinalayas niya ako kaya wala na akong matitirahan. Bakit di mo sinabi? Tanong ni Oro, naiinis dahil sa ginawa sa kanya. Hindi siya makapaniwala na may mga tao pa ring pinalayas ang sariling pamilya, parang hindi pamilya. Pasensya na, nahihiya kasi ako at ayaw kong makaabala pa, kaya't mas minabuti kung huwag na lang sabihin. Pero nakita mo naman na ako, sagot ni Sirena. Wala namang kaso sa akin. Isa pa, gusto ko rin makatulong sa'yo, sabi ni Paul. Bago pa man masabi ni Paul na ito na muna si Sirena sa kanyang bahay, bigla silang nakarinig ng ingay. Nang tumingin sila, nakita nila ang mga kapatid ni Paul na nagulat din nang makita si Sirena. Hoy, ikaw sabi ni Derek, at ngumisi kay Paul. Magsabi ka nga ng totoo, Paul. Girlfriend mo si Sirena, ano? Tanong pa ni Thorn. Ang sama mong boyfriend, pinapaalis mo siya kapag andito kami, dagdag pa ni Keshawn. Kumunat ang noo ni Paul sa mga narinig. Si Sirena naman ay nakaramdam ng hiya dahil sa mga sinabi ng mga kapatid ni Paul. What are you talking about? Asap ni Paul sa kanila, kaya't natahimik ang mga lalaki. Pagkatapos, napabilang siya kay Sirena at ipinaliwanag ang nangyari. Nagulat ang kanyang mga kapatid at humingi ng tawad kay Sirena dahil sa kanilang mga sinabi kanina. Ngumiti lang si Sirena sa kanila at sinabing, okay lang. Tutal wala namang kasama si Paul dito, ito ka na lang muna, sabi ni Aris kay Sirena. Agad namang sumang-ayon ang magkakapatid sa sinabi ng kanilang kuya Aris. Oo nga, Sirena, wala kasing kasama ang kapatid namin. Pwede ka dito, sabi pa ni Thorn. Kumunat ang noo ni Paul sa kanyang mga kuya. Imbes na siya ang magsabi ng mga iyon kay Sirena, naunahan pa siya ng mga ito. Bumaling siya kay Sirena, na ngayon ay nahihiya. Tumikim na muna si Paul, tapos ay nagsalita. Agree, Sirena. Ito ka na muna habang wala ka pang matitirahan, sabi pa ni Paul sa dalaga. Napabilang si Sirena kay Paul, medyo nahihiya pa rin pero sumang-ayon na siya dahil wala naman talaga siyang matitirahan kung hindi niya tatanggapin ang alok ng binata sa kanya. Maya-maya nga, umuwi na rin ang mga kapatid ni Paul,
kaya naman nagkaroon ng oras para makapag-usap ang dalawa. Dahil naghahanap nga ng kasambahay si Paul, nabanggit niya ito kay Serena. Kaya naman sinabi ni Lisa na siya na muna ang bahala sa trabahong iyon. Marami siyang alam sa gawaing bahay kaya walang magiging problema si Paul doon. Samantalang si Oro naman ay nakatingin lang kay Lisa, sabi niya. Hindi ka na sana nag-abala, kaya ko namang gawin yan. Isa pa, bahay ko to, dapat ako yung gumagawa niyan, bisita ka dito, sabi pa ni Paul. Okay lang naman at saka sanay na ako. Ayoko rin na ikaw yung magluto, no? Ang dami mo nang naitulong sa akin kagabi, sabi naman ni Lisa sa binata. Wala yun, kagustuhan ko talagang tumulong, sinserong sabi pa ni Paul sa kanya. Naupo na nga ang dalawa at nagpasalamat na muna sila bago nila sinimulan ang pagkain ng kanilang almusal. Habang kumakain ay nag-uusap ang dalawa. Sinabi rin ni Lisa na pagkatapos nilang kumain ay aalis na siya. Nagulat naman si Paul na parang ayaw na ngang paalisin si Lisa. Napagtanto rin ni Lisa na wala nga siyang matutuluyan dahil wala na siyang bahay na uuwian. Pinalayas na nga pala siya ng kanyang tiyahin kaya naman wala na siyang mauuwian ngayon. Napabilang siya kay Paul. Ayaw niya naman na makaistorbo na naman sa lalaki kaya hindi na niya sinabi ang kalagayan niya. Inayos na ni Lisa ang kanyang mga gamit. Nakapagpaalam na rin siya ng maayos sa binata at akmang aalis na ng mansion nang biglang may sumulpot na 5 lalaki. Napatingin si Lisa sa mga gwapong nasa kanyang harapan. Napakunot pa ang noo ng dalaga dahil pamilyar sa kanya ang mukha ng mga ito. Nagkatinginan din ang 5 mga Sandoval nang makita ang isang magandang babae sa mansion ng kanilang kapatid. Girlfriend ka ba ng kapatid namin? Tanong ni Derek kay Lisa. Nanlaki naman ang mata ni Lisa sa naging tanong ng isang lalaki tapos ay napagtanto niya na mga kapatid ito ni Paul. Anong ginagawa niyo dito? Nagtatakang tanong ni Paul nang makita ang kanyang mga kapatid. Agad na tinalunan ni Kaden ang kapatid na si Paul tapos ay sunod-sunod ang mga naging tanong tungkol kay Lisa. Ikaw may tinatago ka na pala dito, asar ni Tyler sa kapatid. Napailing naman si Paul sa kanyang mga kuya. Hindi siya makapaniwalang akala ng mga ito ay si Lisa ang kanyang girlfriend. Magtatanan kayo, tanong naman ni Cameron. What? Are you crazy? Saad ni Paul sa kuya Cameron niya. Hindi kami magtatanan, walang kami, sabi pa ni Paul. Bakit siya nandito kung ganun? Tanong naman ni Ethan sa kapatid. Napabuntong hininga naman si Paul sa mga kapatid tapos ay pinaliwanag sa mga kapatid ang nangyari kanina. Napabelang sila kay Lisa na nakikinig lang din. May matutuluyan ka ba? Tanong ni Tyler kay Lisa. Dahan-dahan namang tumango si Lisa sa mga Sandoval kahit na wala naman talaga. Kailangan niyang sabihin na meron dahil ayaw niyang makaabala pa sa kanila kaya naman nilinlang ni Lisa ang sarili niya. Meron po, sagot niya. Nagtanong pa ulit ang ilan tapos ay sinagot lang din naman ni Lisa. Kailangan niya rin na maging kalmado. Hinatid nila sa labas si Lisa. Sinabi pa nila na ihahatid nila ang dalaga pero hindi na pumayag si Lisa. Nahihiya na rin sa mga tulong sa kanya ni Paul. Tuluyan na ngang nagpaalam si Lisa sa magkakapatid tapos ay naglakad na palayo sa malaking mansion. Saan na ba ako pupunta ngayon? Wala naman akong mapupuntahan, saad ni Lisa sa kanyang sarili. Si Paul naman ay hindi nawawala sa kanyang isipan ng dalagang natulungan kanina, dagdag pa ang mga asar sa kanya ng mga kapatid tungkol kay Lisa. Pumasok na rin sa trabaho si Paul at habang nasa office ay hindi man lang mawala sa kanyang isipan ang dalaga. Napailing siya at nag-focus na lang sa kanyang trabaho hanggang sa sumunod pang mga araw ay ganun pa rin ang nangyayari. Hindi kasi alam ni Paul kung okay na ba si Lisa at kung nakauwi na ba ito ng maayos sa kanilang bahay. Kaya habang pauwi si Paul ay iniisip niya pa rin si Lisa. Napakunot pa ang noo ni Paul na makitang isang pamilyar na babaeng naglatag ng curtain sa may gilid ng daan. Kumunat ang noo ni Paul nang mapagtantong si Lisa iyon. Agad na lumabas si Paul sa kanyang sasakyan para puntahan ang dalaga. Nagulat naman si Lisa nang may biglang lumapit sa kanya at nang ting-alay niyon ay nakita niya si Paul na nakatingin sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Lisa tapos ay agad na kinuha ni Paul ang mga gamit ng dalaga. Kahit na hindi niya pa naririnig kung bakit nasa daanan lang si Lisa. Dahil wala namang nahanap na matutulugan si Lisa kaya nasa daan na naman siya. Ayaw naman niyang umuwi sa kanila dahil baka kung ano na namang sabihin sa kanya ng kanyang tiyahin at sigurado din siyang hindi siya masisiyahan sa kanyang tiyahin kapag nakita siya nito. Hindi nakapalag si Lisa kay Paul kaya naman sumunod na rin ito sa kotse ng binata. Habang pauwi ay wala namang umiimik. Nahihiya si Lisa kaya naman hindi siya nagsalita. Si Paul naman ay gustong magtanong pero mamaya na lang sa kanyang bahay.
Nakarating na nga sila sa mansion ni Paul at naupo sa sofa. Hindi ka umuwi? Tanong ni Paul sa dalaga. Napabilang sa kanya si Lisa, halatang pagod ito. Hindi, pinalayas ako sa amin kasi wala na akong trabaho, sabi ni Lisa. Umawang ang labi ni Paul nang marinig ang sinabi sa kanya ng dalaga. Bago pa man makapagtanong si Paul ay nagsalita ulit si Lisa. Pinalayas ako ng tiyahin ko. Ako na lang kasi mag-isa, wala na ang mga magulang ko kaya naman sa kanya na ako nakatira. Nung nalaman niyang wala na akong trabaho, pinalayas niya ako kaya wala na akong matitirahan, sabi ni Lisa. Bakit di mo sinabi? Saad ni Paul. Naiinis siya dahil bakit pinalaya si Lisa sa kanila. Hindi siya makapaniwala na may mga ganun pa rin talagang tao ngayon. Pinalayas ang sariling pamangkin, parang hindi pamilya. Pasensya na, nahihiya kasi ako at ayaw ko na rin na makaabala pa kaya naman mas minabuti kung huwag na lang sabihin pero nakita mo naman na ako, sabi pa ni Lisa. Wala namang kaso sa akin, isa pa gusto ko rin na makatulong sa'yo, saad ni Paul. Bago pa man masabi ni Paul na ito na muna ang dalaga sa kanyang bahay ay bigla naman silang nakarinig ng ingay at nang tignan ay kita nila ang mga kapatid ni Paul na nagulat din nang makita si Lisa. Hoy, ikaw saad ni Derek tapos ngumisi kay Paul. Magsabi ka nga nung totoo Paul, girlfriend mo si Lisa, ano, saad pa ni Tyler sa kanyang kapatid. Ang sama mong boyfriend, pinapaalis mo siya kapag andito kami, sabi pa ni Kaden. Kumunat ang noo ni Paul sa kanyang mga narinig. Samantalang si Lisa naman ay nakaramdam ng hiya dahil sa mga narinig mula sa kapatid ni Paul. What are you talking about? Asak ni Paul sa mga ito kaya naman natahimik ang mga lalaki tapos ay napabelang sa dalawa. Sinabi naman agad ni Paul ang nangyari kaya naman nagulat ang kanyang mga kapatid at napabelang kay Lisa. Humingi sila ng pasensya dahil sa mga sinabi kanina. Ngumiti lang naman si Lisa sa mga ito at sinabing, okay lang. Tutal wala namang kasama si Paul dito, ito ka na lang muna, sabi ni Ethan sa dalaga. Agad namang sumang-ayon ang magkakapatid sa sinabi ng kanilang kuya Ethan. Oo nga Lisa, wala kasing kasama ang kapatid namin, pwede ka dito, sabi pa ni Tyler. Kumunat naman ang noo ni Paul sa kanyang mga kuya. Imbes na siya ang magsasabi ng mga iyon kay Lisa ay naunahan pa siya ng mga ito. Bumaling siya kay Lisa na ngayon ay nahihiya. Tumikim na muna si Paul tapos ay nagsalita, agree. Lisa, ito ka na muna habang wala ka pang matitirahan, sabi pa ni Paul sa dalaga. Napabelang si Lisa kay Paul, medyo nahihiya pa rin pero sumang-ayon na siya dahil wala naman talaga siyang matitirahan kung hindi niya tatanggapin ang alok ng binata sa kanya. Maya-maya nga ay umuwi na rin ang mga kapatid ni Paul kaya naman nagkaroon ng oras para makapag-usap ang dalawa. Dahil naghahanap nga ng kasambahay si Paul ay nabanggit niya ito kay Lisa kaya naman sinabi ni Lisa na siya na muna ang bahala sa trabahong iyon. Marami siyang alam sa gawaing bahay kaya walang magiging problema si Paul doon, napansin naman yun. Ni Paul, kung minsan nga ay kasama nito ang anak at asawa nila, kaya naman tuwang-tuwa si Lisa. Doon pumasok sa trabaho si Paul, at si Lisa naman ay kakatapos lang ding maglinis ng bahay. Naisipan niya naman na magluto, at sumagi sa isipan si Paul. Magluto kaya ako ng lunch niya, saad ni Lisa sa kanyang sarili. Nawili siya sa pagluluto kaya naman kumuha siya ng malalagyan yun para madala sa binata. Sinabi rin ni Paul sa kanya kung saan siya nagtatrabaho kaya iyon din ang sinabi ni Lisa sa driver. Nakilala na rin kasi ni Lisa ang magkakapatid, at kaya pala pamilyar sa kanya ang mga ito dahil nakita na niya ito sa mga magazine. Ang pamilyang Sandoval ay isang malaking pamilya. Kilala sila sa kanilang mga business at ilan pang mga brands kaya naman noong una ay hindi talaga makapaniwala si Lisa na nasa mansiyon siya ng isa sa magkakapatid na Sandoval. Nang makarating sa kumpanya ni Paul ay namangha si Lisa dahil doon. Sobrang ganda at laki kasi nito. Pumasok si Lisa sa kumpanya. Sumakay siya ng elevator para makapunta sa office ni Paul at nang makarating doon ay nagtanong siya sa secretary nito. Mabuti na lang at mabait naman ang secretary ni Paul. Nasa loob pa po si Sir, pwede po kayong pumasok, sabi ng secretary kay Lisa. Ngumiti naman si Lisa at nagpasalamat, pero bago pa man siya makapasok ay may nauna ng babaeng pumasok sa loob. Excuse me, saad pa ng babae. Nabangga pa si Lisa tapos ay natapon sa sahig ang kanyang mga daladala. Oops, saad pa ng babae nang makita ang natapong pagkain. Nainis si Lisa dahil doon. Parang sinadya ng babae. Nakabukas ang pintuan ng office dahil hindi tuluyang nakapasok ang babaeng sumulpot dahil sa nagawa kay Lisa kaya naman nakita ni Paul ang nangyari mula sa loob. Nagulat siya nang makita si Lisa.
Lisa, saad ni Paul at napatayo para lapitan ang babae. Hindi lumingon si Lisa dahil nasa pagkain ang kanyang atensyon, samantalang ang babaeng bumangga sa kanya ay nakatingin lang din. Paul, saad ng babae. Ngumiwi si Lisa nang marinig ang boses ng babae habang si Paul naman ay walang pakialam dahil na kay Lisa ang kanyang atensyon. Lisa, sana nagsabi ka na pupunta ka, sabi ni Paul at tuluyan ang lumapit kay Lisa. Nagtama ang kanilang mga mata, at ang babaeng bumangga kay Lisa ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Paul, what's the meaning of this? Sabi pa ng babae. Jane, can you please shut up? Iritadong saad ni Paul. Natawa ang secretary ni Paul nang marinig iyon. Si Lisa naman ay palihim na napangiti. Kumunat ang noo ni Jane nang marinig ang sinabi ni Paul sa kanya. Are you kidding me? Pumunta pa ako dito para bisitahin ka tapos ganyan iyong sasabihin mo sa akin. How dare you? Saad pa ni Jane kay Paul. Hindi ko naman sinabing pumunta ka, malamig na saad ni Paul. Jerk, saad ni Jane at agad na umalis, umiiyak pa ang babae. Wala namang pakialam si Paul doon tapos ay hindi na inalis ang tingin kay Lisa. Wala na iyong pagkain, sabi ni Lisa. I'm sorry about Jane, sabi pa ni Paul. Napatingin si Lisa sa lalaki at nagtama na naman ang kanilang mga mata. Bumilis ang tibok ng puso ng dalaga dahil doon. Okay lang, sabi ng dalaga. Hindi okay, natapon yung niluto mo. Sayang lang, masarap sana yung lunch ko ngayon, sabi pa ni Paul. Napailing si Lisa tapos ay napangiti. Meron pa naman sa bahay, saad ng babae. Mamayang gabi na lang, sabi pa ni Paul. Napatango naman si Lisa tapos ay may inutusan si Paul na magligpit ng natapon sa sahig. Lumabas na lang ang dalawa para sabay na nga silang kumain. Napapatingin pa ang ibang empleyado dahil naninibago sila sa kasama ng kanilang boss. Simple lang si Lisa pero kapansin-pansin na iba siya sa mga babaeng nakakasama ng kanilang amo. Simple si Lisa pero maganda at kapansin-pansin ang ganda ng dalaga. Naiiba siya sa lahat kaya naman naamangha talaga ang lahat ng mga nakakakita sa kanya. Gusto ko pa naman sana noong dala mo kanina, saad pa ni Paul kay Lisa. Napabailang tuloy ang dalaga sa lalaki. Meron pa nga sa bahay. Doon ka na lang kumain, sabi pa ni Lisa. Sa araw-araw na magkasama ang dalawa sa iisang bahay ay ganito sila kung mag-usap. Mahahalata mo talaga na hindi sila nagkakailangan sa isa't isa, hindi katulad noong mga naunang araw na may hiya pa silang nararamdaman. Uwi na lang ako ngayon sa inyo ni Paul, kumunat naman ang noo ng dalaga sa kanyang narinig. Baliw, edi sayang iyong oras mo, at saka kumain na tayo. Matitikman mo naman iyong luto ko mamaya. Kapag umuwi ka na magtrabaho ka na lang muna, sabi pa ni Lisa. Kung hindi lang iyon natapon hindi sana nakakain na ako ng masarap ngayon, saad pa ni Paul. Para kang bata kung magreklamo, iling na sabi naman ni Lisa. Natawa na lang din si Paul sa sinabi ng dalaga. Para naman kasi talagang bata si Paul. Natatawa na lang tuloy sa kanya si Lisa. Nagpatuloy sila sa pag-uusap habang kumakain. Nang matapos ay sabay na silang lumabas ng restaurant. Hatid na kita, saad ni Paul sa dalaga. Umiling naman si Lisa sa lalaki. Kaya kung mag-commute, bumalik ka na sa kumpanya, saad ni Lisa. Okay lang, ihahatid na muna kita, sabi pa ni Paul. Okay lang talaga, mamaya matagalan ka pa, magtrabaho ka na doon, sabi ni Lisa sa binata. Kahit na gusto ni Paul na may hatid ang dalaga ay wala naman siyang nagawa dahil gusto ni Lisa na magtrabaho na siya kaya naman sumakay na nga sa taxi ang dalaga at nagpaalam na kay Paul. Hindi na muna umalis si Paul at tiningnan ang taxi na paalis hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi alam kung ano nga ba ang nararamdaman ngayon, para siyang mababaliw. Mabilis kasi ang tibok ng kanyang puso at hindi niya alam kung bakit. Brother, nilinggan ni Paul ang tumawag sa kanya at nakita niya si Tyler na papalapit sa kanya. Wala kang trabaho, tanong ni Paul sa kuya niya. Meron. Anong akala mo sa akin? Tamad, saad pa ni Tyler sa kapatid. Kaya naiinis sa iyo minsan si Ate Harper, saad ni Paul kaya naman natawa si Tyler. Mahal pa rin naman ako ng asawa ko, sabi pa ni Tyler. Napailing naman si Paul sa kanyang kuya. May sasabihin ka ba, kuya? Tanong pa ni Paul. Napangisi naman si Tyler kaya naman nagtaka si Paul sa kanyang kuya. Hindi alam kung ano ba ang tumatakbo sa isipan nito. Dinalo ka ni Lisa, right? Saad ni Tyler. Kumunat naman ang noo ni Paul. Mukhang nakita ata siya ng kanyang kuya. Stalker ka ba, kuya? Natatawang saad ni Paul sa lalaki. Natawa lang din si Tyler dahil doon. Nakita ko kayo kanina, at saka parang ang saya-saya mo
saad pa ni Tyler at tinaas baba pa ang kilay sa kapatid. Bawal bang maging masaya, saad pa ni Paul. Wala naman akong sinabi, at saka okay naman si Lisa. Ba't di mo nalang ligawan? Ano ba yung sinasabi mo, kuya? Nahahawa ka na kay Ate Harper, iling na saad ni Paul. You know what? Alam ko na iyan. I've been there. Kaya kung ako sa iyo, umamin ka na habang maaga pa, nisip pa ni Tyler sa kanyang kapatid. Anong aaminin? Ewan ko sa iyo, kuya, umiling ulit si Paul kay Tyler tapos ay natawa na lang si Tyler sa kapatid. Samantalang si Paul naman ay hindi na naalisan kung ano-anong sinasabi sa kanya ng kuya niya hanggang sa makauwi siya ng bahay. Sinalubong siya ni Lisa na may ngiti sa labi, at ayan na naman ang mabilis na tibok ng puso ni Paul na hindi niya maintindihan. Nagpahinga muna siya saglit tapos ay maya-maya ay kumain na sila. Nagdasal na muna sila bago silang kumaing dalawa. Sarap na sarap si Paul sa luto ni Lisa kaya naman hindi nawala sa labi ni Lisa ang ngiti dahil sa papuri sa kanya ni Paul. Napatingin si Paul sa babae at sumagi sa kanyang isipan ang sinabi ng kanyang nakatatandang kapatid. Halos 3 buwan na rin si Lisa sa kanyang bahay at maayos naman silang dalawa, mas nagiging close pa nga sila at wala namang problema kaya naman hindi alam ni Paul ang mararamdaman lalo na sa mga sinabi ng kanyang kuya Tyler. Natahimik ka na dyan, saad ni Lisa sa lalaki. Napabaylang si Paul sa kanya at nakita ang magandang mukha ng dalaga. Hindi naman agad nakaimik ang binata dahil doon. Sir Paul, saad ni Lisa sa kanya. Hindi naman kasi siya tinatawag ni Lisa na sir kaya naman ganoon na ang tawag ng dalaga pero bakit parang iba ang naging epekto noong sa pandinig ni Paul? Paul, okay ka lang? Tanong pa ni Lisa. Napakurap si Paul tapos ay dahan-daang tumango. What the heck is happening to me? Nababaliw na ata ako, saad ni Paul sa kanyang sarili. I'm fine, saad ni Paul sa dalaga kaya naman dahan-daang napatango si Lisa sa lalaki. Umayo si Paul dahil mukhang nakakahalata na sa kanya si Lisa. Ayaw naman niyang mailang sa kanya ang dalaga. Natapos na silang kumain at niligpit na ni Lisa ang kanilang pinagkainan. Habang ginagawa iyon ay sumagi sa kanyang isipan ang nangyari kanina. Hindi alam ni Lisa kung anong iniisip ni Paul kaya naman napaisip ang dalaga na baka may gusto itong sabihin sa kanya tungkol kaya kanina iyong sa babae. Baka naman kasi girlfriend niya iyon naghiwalay ata sila dahil sa akin na sigawan niya kasi iyong babae kanina tapos umiyak pa yung Jane naku mukhang kasalanan ko ata talaga kung bakit parang wala sa wisyo si Paul ngayon saad pa ni Lisa sa kanyang sarili. Nang matapos si Serena ay sinabi niya kay Paul na pupunta na siya sa kwarto para makapagpahinga. May ginagawa pa kasi si Paul kaya naman nasa living room pa ang binata. Napansin ni Lisa na parang malalim ang iniisip ng binata kaya naman hindi na rin mawala sa isipan ni Lisa ang naisip kanina. Paano nga kung naghiwalay ang dalawa dahil sa kanya baka masisante siya ng lalaki at wala na nga siyang matuluyan. Kinuha ng dalaga ang litrato ng kanyang mga magulang at niyakap iyon. Gustong-gusto niya nang may akap ang mga magulang dahil miss na niya ang mga ito kaya lang ay hindi na niya magagawa dahil wala na ang mga ito. Iyon ang iniyakan ni Lisa na miss na niya ang kanyang mga magulang. Labis ang kanyang pangungulila sa mga ito. Mama, Papa, miss na miss ko na po kayo. Sana po maayos kayo kung nasaan man po kayo ngayon. Gusto ko lang pong sabihin na maayos naman po ako ngayon. Kahit na nawalan ako ng trabaho at pinalayas ako ni Tia, may nakilala naman po akong isang lalaki na mabait at nagpatuloy sa akin. Dagdag pa po ang kanyang mga kapatid na parang pamilya na rin po ang turing sa akin. Huwag po kayong mag-alala, maayos naman po yung lagay ko ngayon dito. Miss na miss ko na po kayong dalawa. Mahal na mahal ko kayo, nakangiting saad ni Lisa sa larawang hawak-hawak tapos ay hinalikan iyon. Nang gabing iyon ay hindi umiyak si Lisa sa halip ay nakangiti siya. Magaan ang loob at parang may yamakap sa kanya dahil sa ganang kanyang nararamdaman nakatulog siya ng mahimbing doon kahit na may problemang kinakaharap ay magaan ang kanyang loob dahil kinausap niya ang mga magulang na napanaginipan niya pa na nakayakap ang mga ito sa kanya at may mga ngiti sa labi. Kahit na may tampo sa kanyang tiyahin ay positibo pa rin si Lisa sa kanyang buhay, hindi niya hahayaan na masira iyon ang dahil doon lalo na ngayon na maayos naman siya. Sumagi rin sa kanyang isipan si Paul na hindi nagdalawang isip na tulungan siya kaya naman nagpapasalamat siya ng lubusan sa binata pati na rin sa mga kapatid nito na sobrang bait sa kanya. Tuwang-tuwa kasi sa kanya ang mga ito. May kasambahay ka na raw, tanong ni Ginang Lo sa kanyang anak na si Paul. Hindi alam ni Paul kung sasagot ba siya na meron dahil hindi naman kasambahay ang turing niya kay Lisa. Hindi naman siya kasambahay, sabi pa ni Paul. Napakunot tuloy ang noo ni Lo Sandoval sa kanyang anak, nagtataka kung bakit iyon ang sinabi sa kanya. What do you mean?
I don't know how to explain it, ma'am. Basta hindi siya kasambahay. Nakita ko lang siya sa kalsada tapos wala siyang matitirahan kaya naman sinabi ko na sa bahay na lang muna siya. And napag-usapan namin na habang andan siya yung gagawa ng mga gawaing bahay, sabi ni Paul sa kanyang ina. Napaawang ang bibig ng ginang sa kanyang narinig, hindi niya akalain na ganun pala ang nangyari sa kasama ng kanyang anak sa bahay. Para kayong live-in, saad ng ginang. Nag-init ang tenga ni Paul sa kanyang narinig. Hindi ganun, ma'am, iling pa ni Paul. Oh, are you shy? Curious tuloy ako kung sino ang babae. Dalhin mo siya dito next week kapag kadalaw nyo ng mga kapatid mo ha, sabi ng ginang. It's not what you think, ma'am, sabi pa ni Paul sa ina pero buo na ang desisyon ng ginang kaya naman wala nang nagawa ang binata. Nang makauwi si Paul ay sinabi niya agad kay Lisa ang tungkol doon. Nagulat naman si Lisa pero pumayag na rin agad. Pumasok pa sa isipan niya ang babae na nagalit kay Paul. Baka nga hiwalay na ang dalawa. Hindi kasi nabanggit ni Paul ang tungkol doon, pinagsawalang bahala na lang din ni Lisa ang tungkol doon. Sabay na naggrocery ang dalawa. Napansin ni Lisa na nakatingin sa kanila ang mga nakakasalubong na babae. Hindi naman kasi talaga pwedeng iwasan ang ganitong kagwapong mukha ni Paul. Basta mga Sandoval talaga, walang tapon. Gwapo na nga. Matalino pa kaya naman saan ka pa ba sa mga Sandoval na tsura taken na sila fresh milk saad ni Paul kay Lisa tumango lang si Lisa sa lalaki pinapili siya nito na ng mga gusto niya nahihiya naman si Sirena kasi ang dami nang natulong sa kanya ng lalaki may yogurt din ha sabi pa ni Oren kung ano lang din yung gusto mo sabi pa ni Sirena kumuha ka ng gusto mo Sirena it's okay nakangiting sabi ni Paul sa kanya bumilis naman ang tibok ng puso ng babae dahil sa pagniting yun sa kanya ng lalaki kalma saad ni Sirena sa sarili hiniling na lang ni Lisa na matapos na sila sa pamimili dahil ba kung ano pang mangyari kay Serena mukhang nag-iiba na ang pagtingin niya kay Paul okay naman si Paul huwag lang siyang ngumiti ng ganon sa akin baka kung anong magawa ko nakakabaliw yung ngiti niya sabi pa ni Serena sa kanyang sarili let's go sabi pa ni Paul sa dalaga sa wakas ay natapos na rin sila sa pamimili at magbabayad na nga hindi pa rin maiwasan ang mga matang nakatingin sa dalawa kung hindi mo sila kilala ay mapagkakamalan mo talaga sila na mag-asawa bagay na bagay pa naman si Serena at Paul nang makapagbayad na ang dalawa ay kumain na muna sila sa isang restaurant tapos ay nagkwentuhan habang hinihintay ang kanilang pagkain excited si mommy na makilala kasabi pa ni Paul sa babae nahiya naman si Sirena and marinig ang sinabi sa kanya ni Paul baka kung ano yung mga sinabi mo kaya gusto akong makita saad pa ni Sirena wala curious nga siya sa'yo namula naman ang tenga ni Paul ang sabihin yun nahihiya tuloy akong magpakita baka ma-expel mo saad ni Sirena kay Paul makulit ka naman talaga sinabi mong makulit ako nan lalaking matang tanong ng dalaga natawa naman si Paul sa naging reaksyon ng babae sa kanya hindi nga ako nagkwento no saad pa ni Paul naku ewan ko sa'yo Paul iling panasambit ni Sirena sakto naman na dumating na ang kanilang pagkain kaya naman natigil sila sa pag-uusap nagdasal na muna sila bilang pasasalamat tapos ay nagsimula na ngang kumain pinagpatuloy ng dalawa ang pag-uusap habang kumakain silang dalawa kung titingnan ng dalawa ay para silang bagong kasal sa kanilang posisyon bakas na bakas din sa mga mukha nila ang sayang nararamdaman nang dumating ang araw ng pagbisita nila sa mansyon ng mga magulang ay hindi alam ni Sirena kung bakit nga ba siya kinakabahan nang makababa ng kotse ni Paul ay nakita na ni Sirena ang ilang sasakyan sa labas at ang laking mansion na nasa kanyang harapan kung malaki ang mansion ni Paul mas triple pa ata ang mansion ng mga magulang nito kumislap ang mga mata ng dalaga sa kanyang nakita hindi makapaniwala na para siyang nasa isang palasyo ngayon manghang-mangha sa kanyang nakikita let's go sabi ni Paul sa dalaga napatingin si Sirena sa lalaki at tumango dito tapos ay pumasok na nga sila sa loob kung maganda sa labas ay mas maganda naman sa loob nang makapasok na si Sirena sa loob kasama si Paul nakita ni Sirena ang mga kapatid ni Paul at ang mga pamangkin nito na naglalaro na masaya silang sinalubong ng mga ito tuwang-tuwa ang mga babae nang makita si Sirena lalo na nang makita ni Sirena ang mga magulang ni Paul hi sway you must be Sirena it's nice meeting you masayang bati ng ina ni Paul at yamakap kay Sirena ganon din naman ang ginawa ni Sirena at yamakap sa mommy ni Paul sumunod ang daddy ni Paul na nakangiti rin masaya ang puso ni Sirena dahil sa pag-welcome sa kanya ng mga magulang ni Paul ngayon lang ulit niya naramdaman ang isang buong pamilya kaya naman masayang masaya ang kanyang puso halos ayaw na siyang pakawalan ng mommy ni Paul dahil sa mga kwento nito tuwang-tuwa ang mga magulang ni Paul sa kanya I like you darling sana ikaw na yung mapang-asawa ng anak kong si Paul saad pa ang ginang nasamid naman si Sirena at ganon din si Paul kaya naman agad na uminom ng tubig ang dalawa natarantang naman ang ginang sa nangyari tapos ay nagtanong what's wrong may masama ba akong nasabi tanong pa ni Lo sa kanila na pailing na lang ang asawa nito at natawa naman ang lahat dahil doon ma'am hindi mo naman pwedeng diktahan si Paul kung sino yung gusto niyong mapang-asawa saad pa ni Ares sa ina. Hindi ko naman sinasabi na asawahin niya na agad. Ang sinasabi ko lang na sana si Lisa. At saka malay ba natin sa mga mangyayari,
sabi pa ni Luz sa kanyang anak. Hindi naman umiimik si Lisa dahil nahihiya siya sa mga naririnig. Isa pa, pakiramdam niya ay hindi naman siya magugustuhan ni Paul. Nagpatuloy ang pag-uusap nila hanggang sa naisipan na nilang magpahinga. Mabilis na lumipas ang mga araw at nagulat na lang si Lisa sa biglang pagsulpot ng tiyahin ni Paul sa bahay. Nakita ng dalaga ang kanyang tiyahin na nasa labas, at nang makita niya ito ay nagliwanag ang mukha ng ginang. Kumunat ang noo ni Lisa at agad na pinuntahan ang tiyahin. Ano pong ginagawa niyo dito? Tanong ni Serena sa ginang. Anak, pasensya ka na ha. Bumalik ka na sa atin, miss na kita. Hindi ako makatulog dahil hinahanap kita, nagmamakaawang saad ng ginang kay Lisa. Hindi agad nakasagot ang dalaga nang marinig ang boses ng kanyang tiyahin. Hindi siya makapaniwala na pinapabalik siya nito, at may sayang nararamdaman ang dalaga dahil sa wakas ay nagbago na ang pananaw ng kanyang tiyahin. Sige na, anak, miss na kita, bumalik ka na sa atin, sabi pa ng ginang. Dahil likas na mabait ang dalaga, ay niyakap niya ang ginang at sinabing babalik na siya doon. Magpapalam na muna siya sa kanyang amo, kaya naman nauna na munang umuwi ang ginang. Si Serena naman ay hinintay na makauwi si Paul. Nang makauwi ang lalaki, ay nagulat siya nang makita na nakaligpit na ang mga gamit ni Lisa. Kumunat ang kanyang noo at nakita si Lisa na naghihintay sa kanya. Anong nangyari? Tanong ni Paul. Babalik na ako sa amin. Sinundo ako dito ni tita kanina at pinapabalik na niya ako. Pasensya na, pero aalis na ako. At saka salamat pala sa pagpapatuloy mo sa akin dito ha. Maraming salamat talaga, sabi ng babae habang nakatingin kay Paul. Hindi naman agad nakahanap ng salitang sasabihin si Paul para sa babae. Hindi niya alam kung anong sasabihin dahil nagulat siya sa mga sinabi nito sa kanya. Hindi niya inaasahan na aalis na ang babae. Ngayon nga ay mag-isa na naman siya sa kanyang malaking bahay. Ayaw pumayag ni Paul pero wala naman siyang magagawa dahil pamilya pa rin yun ng babae kaya naman napatango na lang siya kay Lisa. Ihahatid na kita, saad pa ni Paul sa dalaga. Papalag sana si Lisa pero minabuti niyang tumango na lang. Tutal, ito naman ang huling magkakasama silang dalawa. Tahimik ang dalawa habang nasa biyahe. Walang kahit sino ang nagsasalita, siguro dahil nabigla pareho. Sino ba naman kasing hindi magugulat sa nangyayari ngayon? Nang makarating sa bahay ng tiyahin, ay tinulungan ni Paul ang dalaga sa mga gamit nito. Nakita pa ng ilang mga tsismosang kapitbahay yun kaya naman maririnig ang kanilang mga bulungan. Thank you ulit, saad pa ni Lisa sa lalaki. Ngumiti si Paul at tumango sa dalaga, at tuluyan nang nagpaalam ang dalawa sa isa't isa. Malungkot na umalis si Paul pabalik sa kanyang bahay. Ganon din si Lisa na kahit nakabalik na ng bahay ng tiyahin ay parang nakalimutan niyang dalhin ang sayang nararamdaman sa mansyon ni Paul. Kinabukasan ay nagising si Lisa sa mabangong amoy ng pagkain. Nang makalabas ng kwarto ay nakita niya ang tiyahin na naghahanda sa mesa. Napangiti ang dalaga. Mukhang nagbago na nga talaga ang kanyang tiyahin. Magandang umaga. Kumain ka na, saad ng tiyahin ni Lisa. Sabay na nga silang kumain dalawa pero kapansin-pansin na parang may kulang kay Lisa. Matapos kumain ay nagugas na nga ng plato si Lisa habang ang kanyang tiyahin ay umalis dahil may trabaho na pala ito. Naglinis naman si Lisa ng bahay at inayos na rin ang kanyang mga gamit. Nilagay niya ang kanyang alkansya sa ilalim ng kanyang kama. Medyo mabigat at maraming laman dahil sa sweldong naipon niya habang andan siya at nagtatrabaho kay Paul. Sumagi na naman tuloy sa kanyang isipan ang binata. Napailing si Serena dahil doon. Hindi ko na dapat siya isipin pa. Hindi naman kasi kami bagay, sabi ni Lisa sa kanyang sarili. Samantalang sa kabilang dako naman, si Paul ay hindi mapakali sa kanyang opisina. Simula nang umalis sa kanyang bahay si Lisa ay hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya. Para na nga siyang mababaliw. Ganon lagi ang nangyayari kay Paul. Kahit halos 2 linggo na simula nang umalis si Lisa ay hindi pa rin siya sanay. Kaya nga kapag dinadalaw siya ng mga kapatid ay nag-iinom na lang sila. Pati ang parents niya ay nami-miss na din si Lisa. Kung mismo naman pala di pabalaykan mo, sabi pa ni Lucas sa nakatatandang kapatid. Napatingin sa kanya si Paul at si Kaden. 3 lang silang magkakasama ngayon. Napatango naman si Kaden bilang pagsang-ayon sa sinabi ng bunsong kapatid. Hindi niya pa nga alam kung ano yung totoo kong nararamdaman sabi ni Paul sa kapatid. Ano bang nararamdaman mo? Tanong ni Kaden. I like her, diretsong sagot ni Paul sa kanila. Yun ang totoo. Napagtanto ni Paul na may gusto na pala siya sa dalaga. Hindi niya lang maamin-amin noon dahil para sa kanya masaya siya kapag nakakasama ang babae pero ngayon nawala na ito.
Para naman siyang pinagbagsakan ng langit at lupa. Hulog na talaga siya kay Lisa. Alam mo naman kung saan siya nakatira, di ba? Saad pa ni Lucas. Oo, hinatid ko siya, sagot pa ni Paul. Puntahan mo siya para naman makapag-usap kayo, saad pa ni Lucas. Ayoko. Bakit? Tanong pa ni Kaden sa kapatid. Kahit na gusto ko siyang makasama, ayoko rin naman na mapabalik siya sa bahay ng dahil lang doon. Isa pa, ako lang naman yung may gusto sa aming dalawa eh. Hindi ko nga alam kung ano yung nararamdaman niya sa akin, sabi pa ni Paul sa mga kapatid. Nagkatinginan pa ang dalawa sa sinabi ni Paul. Tama nga rin naman ang iniisip nito. Kaya naman nagpatuloy din ang mga araw na ganon si Paul. Patuloy ang pangungulila niya kay Lisa. Si Lisa naman ay masaya dahil unti-unti nang nakikita niya ang pagbabago ng kanyang tiyahin. Kaya lang ay mukhang hindi naman pala yun magtatagal. Kakatapos lang ni Lisa ang maglaban nang makita niya ang kanyang tiyahin na may dalang letsong manok. Tuwang-tuwa ito nang makita ni Lisa. Nakauwi na ako. Halika na para makakain na tayo ng sabay, masayang saad ng ginang sa pamangkin. Ngumiti naman si Lisa sa tiyahin at naghanda na nga ng plato para makakain silang dalawa. May coke pa itong binili kaya naman masaya si Lisa sa pinapakitang kabaitan ng kanyang tiyahin. Nagpatuloy yun ng ilang araw hanggang sa napapansin ni Lisa na parang hindi na pumapasok ang kanyang tiyahin sa trabaho nito. Hindi naman nagtanong si Serena dahil inakala niyang baka ganun lang talaga ang araw ng pasok ng kanyang tiyahin. Tapos ay lumabas si Lisa para sana bumili ng sabon nang biglang narinig niya ang usapan sa labas. Wala na siyang trabaho. Oo, wala ng araw. Nahuli ba naman na kumukupit? Kawawa lang yung pamangkin niya, di ba? Nakabalik na dyan. Ano kayang magiging reaksyon ni Lisa kapag nalaman niya? Balita ko nga rin ay may nobyong mayaman si Lisa kaya doon na nga lang daw din umaasa. Yun ang mga narinig ni Lisa sa labas. Akala niya ay walaong katotohanan hanggang sa siya na ang nakapansin ng lahat. Unang-una ay ang paggan ng kanyang alkansya at parang binabawasan yun. Tapos ay nakikita niya na kahit hindi nagtatrabaho ang kanyang tiyahin ay patuloy pa rin ito sa pagbili ng mga mamahaling pagkain at mga gamit sa bahay. Ang huling pagkaubos ng pasensya ni Lisa ay nang makita niya ang pagsusugal na naman ang kanyang tiyahin kaya naman hinintay niyang makauwi ito sa bahay. Lisa, halika. May dala akong ulam, masayang saad ng ginang kay Lisa pero tila walang narinig ang dalaga. Kumunat ang noo ng ginang tapos ay tinawag ulit si Lisa pero nagulat lang ang ginang nang ay lapag ni Lisa ang kanyang alkansya sa lamesa. Bakit? Tak ang tanong ng tiyahin ng dalaga. Umamin ka nga po, ikaw po ba yung kumukuha ng ipon ko kaya gumagaan yung alkansya ko? Tanong ng dalaga. Anong sinasabi mo? May trabaho ako, bakit ako kukuha dyan? Tanong pa nito. Huwag ka na pong magmaang-maangan. Alam kong matagal na po kayong walang trabaho. Lahat ng mga perang pinambili niyo po ng pagkain at gamit sa akin po galing, sa alkansya ko po galing. Pati yung pagsusugal niyo. Hindi na napigilan ni Lisa ang galit sa kanyang dibdib. Ito na ang galit na matagal na niyang gustong pakawalan. Nagulat ang kanyang tiyahin sa kanyang pagsigaw. Ang kapal naman ng mukha mo para sigawan ako. Ano naman kung kumukuha ako dyan? Kasalanan mo dahil wala kang utang na loob. Naging maganda lang ang buhay mo saglit doon sa mga Sandoval, kinalimutan mo na ako. Wala kang kwenta, sigaw ng ginang kay Lisa. Natawa naman si Lisa sa kanyang narinig mula sa kanyang tiyahin. Hindi makapaniwala sa mga narinig mula dito. Talagang ganyan po talaga nang galing lahat ng yan no. Ikaw pa talaga ang may kapal na mukhang magsalita ng ganyan sa akin. Ginawa ko ang lahat para respetuhin ka pero sinagad mo lang ang pasensya ko eh. Hindi ko nga nalaman kung bakit naging mabait ako sa'yo at saka para sabihin sa'yo tama lang din yung ginawa ko dahil kahit kailan hindi mo naman ako tinuring bilang pamangkin, bilang pamilya, malamig na saad ni Lisa. Walang modo. Umalis ka sa bahay ko, sigaw ng ginang. Hindi mo na po kailangang sabihin yan dahil kusa po akong aalis, matigas na saad ng dalaga at kinuha ang kanyang mga gamit. Iniwan ang kanyang tiya sa bahay na ito. Katulad ng nangyari sa kanya nung una ay naglalakad na naman si Lisa sa madilim na kalsada, naghahanap ng kanyang matutulugan. Akala ni Lisa ay okay lang siya hanggang sa unti-unti ay naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang luha sa kanyang mga mata hanggang sa tuloy-tuloy na yon. Hindi niya inaasahan na ganun pa rin ang kanyang tiyahin. Buong akala niya ay magiging maayos na silang dalawa pero wala pa rin pala. Mas lalo lang tuloy na miss ng dalaga ang kanyang mga magulang. Mas lalo lang ding tumulo ang luha sa mga mata ni Lisa, at tulad ng nangyari nung una, si Paul na naman ang nakakita sa dalaga. Kumunat ang noo ni Paul nang may nakitang isang babaeng umiiyak, at nang makilala ito ay agad siyang bumaba sa kanyang kotse para puntahan si Lisa.
What happened? Tanong ng binata. Nagulat si Lisa sa biglang pagsulpot ng binata tapos agad na yamakap si Lisa kay Paul habang umiiyak pa rin. Pinakalma na muna ni Paul ang dalaga bago ito sinakay sa kanyang kotse at kinuha ang gamit ng dalaga. Sa biyahe ay walang nang imik ang dalawa. Umiiyak pa rin si Lisa pero hindi na katulad ng kanina. Nang makarating sa mansyon ni Paul ay doon na sinabi ni Lisa ang lahat sa lalaki habang umiiyak pa rin. Niyakap ng mahigpit ng binata si Lisa. Ngayon ay hinding-hindi na niya iiwan ang dalaga. Gusto na lang niyang manatili sa tabi niya hanggang sa maging okay na siya. Pinunasan ni Paul ang luha sa mga mata ni Lisa habang si Serena naman ay kumakalma na nga. Pinainom na siya ng tubig ni Paul tapos ay nagpasalamat ang dalaga sa lalaki. Nang gabing yun ay naging kalmado ang isipan at puso ng dalaga dahil alam niyang ligtas siya sa tabi ni Paul. Hindi rin naman iniwan ni Paul si Lisa hanggang sa makatulog na ito ng mahimbing. Kinabukasan ay nagising ng maaga si Lisa kaya naman nagluto siya ng almusal. Maya-maya rin ay nagising na rin si Paul na nahihiya dahil si Lisa ang nagluto ng almusal nila. Okay lang, parang hindi naman ako nagluluto nito dati, sabi pa ni Lisa sa lalaki. Matapos makapagluto ay nagdasal na muna sila sa panibagong umaga at para sa pagkain na nasa hapag. Kumusta? Tanong ni Paul sa kanya. Medyo okay na. Salamat pala ha, saad ni Lisa. Wala yun. Mabuti na lang ako yung nakakita sa'yo kagabi, saad pa ni Paul. Ikaw naman lagi yung nakakakita sa akin eh. Salamat talaga ha. Hindi ka nagsasawang tulungan ako. Paulit-ulit na lang, sabi pa ni Lisa sa binata. No worries, Lisa. Masaya akong tulungan ka. At saka kung kailangan mo man ng tulong, andito ako palagi para sa'yo, nakangiting saad ng binata. Bumilis ang tibok ng puso ni Lisa nang marinig ang sinabi sa kanya ni Paul. Ngumiti ang dalaga tapos ay nagpasalamat ulit, at katulad ng naramdaman ni Lisa ay bumilis din ang tibok ng puso ni Paul dahil doon. Nang matapos kumain ay sabay pa nga ang dalawa na naghugas ng pinagkainan habang tuloy pa rin ang pag-uusap. Napatigil lang nang bigla silang makarinig ng ingay sa labas, at dahil sa ingay na yun alam na ng dalawa na mga kapatid yun ni Paul. Sinabi mo na sa kanila, tanong ni Serena sa lalaki. Agad namang umiling si Paul sa kanya. Hindi pa. Teka, dito ka muna, sabi ni Paul kay Lisa at iniwan ang babae sa kusina. Tumango naman siya. Lumabas si Paul at sinalubong ang mga kapatid na nagulat dahil mukhang masaya ang kapatid nilang si Paul. Anong nangyari? Mukhang masaya ka, saad pa ni Kaden sa kapatid. Oo nga, parang kahapon sinasabi mong miss mo na si Serena tapos ngayon ngumingiti ka na dyan, sabi pa ni Tyler. Napapikit si Paul sa kanyang narinig na paniguradong narinig ni Lisa lahat ng sinabi ng mga kapatid niya. Bakit di ka makapagsalita? May tinatago ka ba? Tanong pa ni Derek. Umiling naman si Paul dito pero hindi naniniwala ang kanyang mga kapatid sa kanya. May babae ka bang tinatago? Akala ko ba si Lisa yung gusto mo kuya? Sabi pa ni Lucas. I can't believe you, Paul. May ibang babae kang dinala bukod kay Lisa, sabi pa ni Ethan. Napasapaw sa noo ang lalaki sa kanyang mga narinig sa mga kapatid. Wala na, bulgar na siya ngayon. Alam na ni Serena ang lahat. Narinig niya na lahat ang mga sinabi ng kapatid ni Paul. Si Lisa naman ay namumula sa kusina. Hindi makapaniwala na may gusto pala sa kanya si Paul. Kung ganun ay parehas pala silang nararamdamang dalawa. Aha, saad ni Lucas nang makita si Serena. Kaya lang ay hindi natuloy ang sinabi ng mapagtantong si Lisa yun. Sabay-sabay na nanlaki ang mga mata ng mga magkakapatid nang makita si Lisa. Pumiti si Lisa sa kanila at kumaway. Samantalang si Paul naman ay nakatingin lang din sa kanyang mga kapatid na kung ano-ano ang sinabi kanina. Lisa, saad ni Tyler sa babae. Hi Kuya Tyler, bati pa ng dalaga at kumaway. Napakurap pa ang magkakapatid halatang gulat na gulat kay Lisa. The heck, Paul, bakit di mo sinabi? Saad pa ni Ethan. Paano ako makakapagsalita para kayong mga bubuyog lahat? Saad pa ng binata sa mga kapatid. Napailing sila at agad na lumapit kay Lisa para mangumusta. Nakalimutan saglit ni Lisa ang mga nalaman kanina dahil sa pakikipag-usap ng mga kapatid ni Paul. Sinabi niya rin sa mga ito ang nangyari sa kanya at hindi maipagkakaila ang galit sa mukha ng mga lalaki nang marinig ang sinabi ni Lisa tungkol sa tiyahin nito. Si Paul naman ay nakikinig lang sa kanila dahil una lang nakwento sa kanya ni Lisa ang lahat. Hindi nga lang nawala ang inis niya dahil sa ginawa kay Lisa. Kung ano-ano pang pumasok sa isip ni Paul. Dagdag pa ang nangyari kanina talagang nalaman na ni Lisa ang nararamdaman niya. Sigurado si Paul na narinig yun lahat ni Lisa. Sa paglipas ng mga araw ay mas naging close pa ang dalawa.
Kahit na alam na ni Lisa ang nararamdaman sa kanya ni Paul ay hindi yun naging hadlang sa kanilang dalawa. Hindi man lang nakaramdam ng ilang si Lisa. Ganun siguro kapag komportable ka na talaga sa isang tao. Bagay na bagay talaga kayo ni Paul, kinikilig na sabi ni Esme kay Lisa. True, kapag may baby kayo super cute siguro, sabi naman ni Serafina. Namula si Lisa sa kanyang narinig sa mga babae. Hindi niya pa naiisip ang bagay na yun. Hindi pa nga sila nagkakaaminan tapos nasa isip na ng mga kapatid niya ay ang baby nila. Napatingin tuloy si Serena kay Paul na karga ang pamangkin. Mukhang gusto na atang magka-baby. Agad na umiwas ng tingin si Lisa nang mapansin na parang titingin sa kanya ang lalaki. He's looking at you, tili ni Talia kay Lisa kaya naman sabay-sabay ring napatili ang mga babae. Samantalang si Lisa naman ay nahihiya. Namula tuloy ang kanyang mukha. Hoy, kinikilig, saad pa ni Serafina. Hindi kaya, sabi ni Lisa sa mga babae. Sus, normal lang yan, nakangiting sabi pa ni Harper. Napailing ang dalaga sa mga kaibigan. Mukhang mabubuking sila dahil sa ingay ng mga ito. Sobrang pula, halatang kinikilig talaga, asar pa ni Esme. Hindi nagsalita si Serena sa mga kaibigan at uminom na lang ng red wine. Nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan at tawanan hanggang sa makaramdam na nga sila ng pagod. Natulog si Serena katabi si Paul. Ang lalaki pa nga ang naghatid sa babae dahil inaantok na ang dalaga dahil na rin siguro sa nainom na red wine kanina. Inayos ni Paul ang kumot ni Lisa at hinayaan na itong matulog ng mahimbing. Mabilis na lumipas ang mga araw. Ngayon ay death anniversary ng mga magulang ni Lisa kaya naman dumalaw sila kanina sa kanyang mga magulang. Tapos ngayon nga ay nasa isa silang restaurant para kumain. Maya-maya ay namatay ang ilaw kaya naman nagulat si Lisa pero agad ding bumalik tapos ay napatingin si Lisa kay Paul na may hawak ng flowers. Bumilis ang tibok ng puso ng babae nang makita yun. Alam kong nahalata mo na pero gusto ko lang ding sabihin sa'yo na gustong gusto kita Lisa kaya naman grabe na lang yung pagprotekta ko sa'yo. Gusto ko yung pagngiti mo at pagtawa mo at kung paano mo ako tignan. Gustong gusto ko lahat sa'yo, pag-amin ni Paul sa babae. Mas lalo lang bumilis ang tibok ng puso ng dalaga tapos ay hinawakan ng kamay ni Paul. Gusto din kita Paul, matagal na, gustong gusto din kita, nakangiting saad niya sa lalaki. Niyakap ni Paul si Lisa sa labis na tuwa. Nang araw na iyon ay nalaman din ng pamilyang Sandoval ang tungkol sa dalawa at labis ang tuwang naramdaman nila para kay Lisa at Paul. Hello po, andito po kami ulit, saad ni Paul sa puntod ng mga magulang ni Lisa. Magkahawak ang kamay ng dalawa. Dinalaw na naman nila ang mga magulang ni Lisa. Sabi ko po sa inyo babalik po kami dito na kami na so kapag bumalik po ulit kami dito kasal na po kami, sabi pa ni Paul. Namula ang pisngi ng babae nang marinig ang sinabi ni Paul. Kinausap mo na sila, saad ni Lisa. Oo, nung death anniversary nila, proud na sabi pa ni Paul kay Lisa. Hindi naman makapaniwala ang babae kaya naman pala natagalan sa pagbalik ang lalaki dahil kinausap pa pala nito ang mga magulang ni Lisa. Thank you po sa inyo. Huwag po kayong mag-alala, ako pong bahala kay Lisa. Aalagaan ko po siya, nakangiting saad ni Paul at ngumiti sa nobya. Hinalikan niya ito sa labi at tumugon naman ang babae sa halik ng kasintahan. I love you, saad ni Lisa sa kasintahan. I love you more, nakangiting saad pa ni Paul sa girlfriend. Sa bawat araw na magkasama sila ay mas lalo lamang pinaparamdam ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Ramdam na ramdam yun ng mga taong nakapaligid sa dalawa. Ano kaya magandang pangalan ng baby? Tanong ni Serena kay Paul. Nagulat tuloy sa kanya ang boyfriend at napabangon. Ha? Tanong ni Paul. Natawa si Serena sa reaksyon ng nobyo. Hindi pa ako buntis, sabi naman ni Lisa. Napahiga tuloy ulit si Paul kaya naman mas lalo lang natawa ang babae sa boyfriend. Napagtanto na gusto na nga talagang magkapamilya ng lalaki. Gusto na rin naman na ni Lisa dahil sa puntong ito alam niyang si Paul na ang lalaking makakasama niya habang buhay. Kinabukasan ay nagising si Lisa na parang tahimik ang buong bahay. Hindi niya alam kung bakit hindi naman kasi ganito kapag nagigising siya parang may kung anong nangyari lalo na nang mapansin niyang wala na si Paul sa kanyang tabi nang siya ay magising. Kumunat ang noo ni Lisa at agad na bumangon tapos ay bumabawala naman kung ano sa baba at hindi niya talaga nakita si Paul kaya naman nagtaka ang babae lalabas na sana siya nang bigla siyang may narinig sa likod ng bahay sa may pool area bumukas ang TV kaya naman nagulat si Serena lalo na nang makita ang nobyo doon. Hi love, I know nagulat ka na makita mong wala na ako sa tabi mo, andito lang ako sa likod naghahanda, hindi ka pa naman sanay na magising na hindi ako katabi, diba?
Ako rin naman hindi mo nga lang napansin kanina kasi mahimbing ang tulog mo kaya naman dahan-dahan na akong umalis. Natatawang saad ni Paul patuloy lamang na nakinig si Serena. Sinabi ko sa'yo at kila mami pati sa mga magulang mo na ikaw na ang gusto kong makasama habang buhay ikaw lang ang babaeng nagparamdam sa akin ng ganito at labis ang pagmamahal na gusto kong ibigay sa'yo love I know na ang dami mo ng pinagdaanan noon at andito lang ako para sa'yo at alam na alam mo yan mahal ko kaya naman I will ask you will you marry me. Saad ni Oren kay Serena tumulo na ang luha sa mata ni Serena dahil sa kanyang narinig. Kung papayag ka pumunta ka na dito sa akin saad ni Paul bago namatay ang TV umiiyak si Lisa na pumunta sa likod at nakita si Paul na nakaluhod na may hawak na singsing nakita rin ni Serena ang mga kaibigan at pamilya ni Paul. Yes I will marry you, sagot ni Serena sa lalaki agad namang isinuot ni Paul ang singsing kay Serena at hinalikan ng fiancé niyakap nilang isa't isa at kahit na may mga kasama ay pakiramdam ng dalawa ay silang dalawa lamang ang naroon dahil sa labis na tuwa nagpalakpakan ang mga kasama nila at kumuha ng litrato para kay Serena at Paul labis na saya ang nararamdaman para sa dalawa sa paglipas ng mga araw ay naging abala ang lahat lalo na si Serena at Paul para sa pagpaplano ng kanilang kasala hanggang sa papalapit na ang araw ng kanilang kasal ay may nalaman sila na mas makakapagpasaya sa kanilang lahat.